Ang apat na mga ngabayo, ito ay nakasulat na sa Biblia at lahat ng nangyayari sa buong mundo. Ating pong mababasa sa Mateo 24, talatang 3, 6 hanggang 7. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya ay nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Diretsyon natin sa talatang 6 hanggang 7. Makaririnig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Malinaw kapatid, magkakaroon ng digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan, hindi pa ang wakas. Ibig sabihin, mayroon pang digmaan na magaganap dahil sabi sa talatang 6, ngunit hindi pa ito ang wakas. Ibig sabihin, dalawang digmaan ang magaganap. Pero, alamin natin kung kailan magaganap ang unang digmaan na sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi, aalingaw-ngaw. Ibig sabihin ay pandaigdigang digmaan. Kailan ang una na naganap? Ito babasahin natin na isang hula sa Biblia. Ganito ang sabi, Pahayag 6, talatang 15. Nagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa. Ang mga maharlika, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, lahat ng tao, malayaman o alipin. Alin sa mga tatak na ito ang isa sa magaganap? Ganito ang sabi. Ano ang sabi sa talata? Nagsipagtago sa mga yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ang mga hari sa lupa, ang mga maharlika, ang mga pinuno ng hukbo, ang mayayaman, ang makapangyarihan, lahat ng tao, malayaman o alipin. Ano ba daw ang dahilan ng pagtatago sa yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok ng mga tao? Babasahin natin sa talata na sinasabi ni Propeta Jeremias 4, talatang 13. Masdan ninyo, dumarating na parang mga ulap ang kaaway. Parang ipo-ipo ang kanilang sasakyang pandigma. Mabilis pa sa agila ang mga kabayo. Tayo'y nanganganib, ito ang wakas. At sa talatang 19, ang kirot ay di ko halos matagalan. Kumakaba ang aking dibdib. Hindi ako mapalagay. Ang mga trompita at mga sigaw ng digmay siya kong naririnig. Ang digmaan nito ay ginagamitan ng makabagong kasangkapan ng pandigma. Ipo-ipo, ibig sabihin ay ang army tanker. Umiikot. Kabayong matutuling pa sa agila. Ibig sabihin ay mga eroplano o kabayuhang himpapawid. May hudyat na tumutunog, trumpeta, ito na sila ay sumasalakay sa eroplano. Natunog ang sirena na nagbabala sa mga tao na may pagsalakay sa himpapawid. Kapag narinig ito ng mga tao, kaba ng kanilang mga dibdib, sila ay nagsisipagtago sa yungib at sa pagitan ng mga bato sa bundok. Ibig sabihin na sinasabi sa Biblia ay nangyayari noong unang digmaan. Pati na ang mga sasakyan na ginagamit na nakadetalye ng Biblia. Anong uri nito ang digmaan na magaganap? Anong klaseng digmaan ito? Sa Isaias 34, talatang 1 hanggang 2, lumipat kayo mga bansa, mga lahi at mga bayan. Unawain ninyo ito, kayong lahat ng narito sa daigdig.
sapagkat si Yahweh ay napupuot sa lahat ng bansa. Matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila itinakwil na at itinakdang lipulin. Ibig sabihin, sa hula ni Propeta Isaias ay ang tinutukoy ay isang digmaang pansalibutan. Kailan ba naganap ang unang digmaan pangdaigdigan? Anong saktong petsa? Nakikita natin na nangyari ito noong July 27, 1914. Ito ang kauna-unahang digmaan pandaigdigan. Kaya ito ay tinatawag na unang digmaan. Nabanggit din ba ang ikalawang digmaan sa Biblia? Ito kapatid, babasahin ko sa iyo. Sa Pahayag 8, talatang 1, nang sirain ng kordero ang ikapitong tatak, naghari sa langit ang katahimikan sa loob ng halos kalating oras. Ganito ang sabi, ikapitong tatak, ikapito na. Ano ang talata na ito? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang tinutukoy na katahimikan sa langit na kalahating oras? Ito ay hula ng ating Panginoong Hesus na magkakaroon ng dalawang pagitan ng unang digmaan at ikalawang digmaan. Ngayon po, nagsimula ang unang digmaan noong July 27, 1914 at natapos po noong November 11, 1918. Ikalawang digmaan noong September 1, 1939. Sa madaling salita, may pagitan ito ng mga taon bago ito sumiklab ang pangalawang digmaan. Sa katunayan na natupad ang hula ng ating Panginoong Kristo na magkakaroon ulit ng pangalawang digmaan. Sa madaling salita, alam na ng ating Panginoong Kristo noon pa man. Dito, mapapatunayan ng bawat talata sa Biblia ay may hiwaga. Ang tanong, mayroon ba na ikatlong digmaan?